Bata pa lang si Roy ay mataba na siya. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas siyang bulihin ng mga kapwa niya bata. Hanggang sa maging binatilyo na siya, ganun pa rin ang pangangatawan niya kaya't mula nito ay nag-exercise na siya. Ang ginagawa niya ay nagja-jogging sa umaga at sinasamahan niya ng pagbabarbell upang mabawasan ng timbang. Tama lang rin ang kinakain niya, pero tila walang epekto ito kay Roy. Makalipas ang 5 buwan, mataba pa rin siya at madalas asarin ng mga kaklase niya. At dahil wala siyang nakikitang improvement, inihinto niya na lamang ito. Madalas na rin siyang kumakain ng marami dahil nagkaroon na rin siya ng stress eating dulot ng matinding pagkainis sa sarili. Kaya't sa halip na pumayat, lalong nadagdagan ang timbang niya. Kaya't mas lalong naging kapansin-pansin ng itsura niya na siyang naging dahilan kung bakit naging tampulan siya ng tukso. Isang hapon, tapos na ang klase niya, pero dahil nagugutom siya, dumiretso siya sa karinderya. Hindi niya akalain na yung tindera roon ay napakagandang babae. Kaya pala maraming driver ang kumakain roon. Unang tingin pa lang niya, parang nahulog na siya. Sino ba namang hindi magkakagusto sa isang babaeng mahaba ang buhok, matangos ang ilong, at may mapupungay na mga mata? Dali-dali siyang lumapit sa menu at nag-order. Base sa pananalita nito na malumanay, mukhang mabait ang dalaga. Kaya naman mula noon ay doon na siya kumakain. Humahanap siya ng tiyempo na makakausap niya ito ng masinsinan. Kahit na mukhang 25 years old na ang babae, samantalang siya ay 16 years old pa lang. Hindi iyon hadlang para sa kanya. Dumating nga ang araw na nilakasan na niya ang loob para gumawa ng first move. Hiningi niya ang number ng dalaga. At bakit mo naman hinihingi, bro? Tanong nito sa kanya habang tumatawa ng mahina. Kapag magpapaluto kasi si mama, ite-text na lang po kita. Mabilis na tugon ni Roy. Pinupo niya ito dahil nahihiya pa siya ng sandaling iyon. Dahil napaniwala niya si Romelyn, ibinigay na nito ang cellphone number sa kanya. Kaya't palihim na napangiti ang binatilyo dahil magagawa na niya ang unang step. Isang gabi, habang nakahiga na siya sa kanyang kama, tinext niya si Romelyn. Natanong niya kung kamusta na ito. Agad namang nag-reply ang dalaga. Ito, ayos lang, Chab. Pero kanina napagod ako. Ang dami kasing customer eh. Pero sulit na sulit naman dahil merong kumain sa karinderya ko na isang gwapo at mayamang lalaki. Hindi ko nga alam kung bakit sa kainan ko pa siya nag-order eh. At alam mo ba, nahilingi niyo rin ang number ko. Hindi alam ni Roy kung ano ang unang mararamdaman. Basta, bigla siyang nasaktan at na-turn off nang tawagin siya nitong Chub. Na alam niyang pinaikling chubby. Naliit tuloy siya sa sarili. Nakaramdam rin siya ng matinding selos dahil gwapo at mayamang lalaki pala ang tipo ni Romelyn. Samantalang siya ay isa pa lamang estudyante na umaasa pa sa ama't ina. Ganun ba? Masaya ako dahil kinuha niya ang number mo. Tsak na true love mo na yan. Sana iligawan ka na. Baikling tugon ng binatilyo at pagkatapos pinatay niya na ang cellphone. Hindi alam ni Roy ng sandaling iyon kung bakit siya napapaluha. Siguro ay dahil sa unang pagkakataon nabigo siya sa kanyang lihim na sinisinta. Pero kalaunan, pinatatag niya na lang ang loob at napagpa siyang mag-move on na lang. Hindi naman niya kasi kayang makipagkompetensya sa mas nakakahigit sa kanya. Kaya't itinuon na lamang niya ang sarili sa iba pang mga bagay. Sumali siya sa basketball team sa kanilang eskwelahan. Pero hindi naging madali sa kanya dahil sa kanyang timbang. Madalas pa nga siyang pagtawanan ng mga nakakalaban nila galing sa ibang eskwelahan dahil bukod sa mabagal siya, para pang bakulaw sa laki ang katawan niya. Ang asar pa nga sa kanya ay Barney. Mas lalo pa nga siyang inasar ng mga ito nang matalo ang kanilang team. Hindi rin siya nakaligtas sa kanyang coach na walang ibang sinisisi kung hindi siya. Kaya naman sa bandang huli ay nag-quit na lamang siya sa kanilang team dahil hindi niya kinaya ang mga nasabi ng coach sa kanya. Masyado kasi siyang sensitive kapag nababanggit na ang tungkol sa kanyang timbang. Tingin niya ay parang wala siyang kwentang tao. Isang gabi, hindi makatulog si Roy, kaya't binuksan niya muna ang ilaw sa kwarto at humarap sa salamin. Napailing na lamang siya at napasapo sa noo dahil sa labis na pagkadismaya sa sarili. Kitang-kita niya kasi ang double chin niya. Dahil doon ay parang wala siyang leeg. Bilugan rin ang mukha niya.
May malalaking braso at binti at may nakausling na mimintog na tiyan. Sa mga sandaling iyon, sukang-suka si Roy sa sarili. Kulang na lang ay basagin niya ang salamin dahil sa sobra niyang inis. Tingin niya kasi sa sarili para siyang elepante na dinamitan. Napakalambot pa ng katawan niya na parang siopaw. Kaya't napagpasyahan na niya na wag nang kumain ng pampataba at dagdagan pa niya ang pag-exercise. Sa mga sandaling iyon ay gusto na niyang magbago para sa sarili. Magpupursige na siya kahit pa mahirap. Ayaw niya na kasing tapak-tapakan siya ng ibang tao. Nagsisipag na siya sa pag-gym at nangyayari iyon kapag tapos na siya sa klase. Hindi siya umuwi ng bahay hanggat hindi tagaktak ng pawis ang katawan niya. Napapansin naman ni Roy na sa bawat araw na lumilipas ay nagkakaroon naman ito ng improvement. Kaya't nangako siya sa sariling itutuloy niya ito hanggang sa mamayat na siya. At nangyari nga iyon. Dating 100 kilo, ngayon ay 70 kilo na lang. Kaya't kahit papaano, tumaas na rin ang kumpiyansa niya. Isang araw, sinubukan niyang bumili ng pagkain kay Romelyn. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata nito nang siya ay makita. Dahil sa loob ng 6 na buwan na di siya nito nakita, ay kahit papaano ay namayat na siya. Nawala na konti yung tabang bumabalot sa kanyang pisngi, kaya't lumitaw na ang kagwapuhan niya. Ikaw ba yan, Roy? Namayat ka. Teka, bakit nga pala ngayon ka lang nagpakita? Matagal na kitang tinitext pero di ka sumasagot. Busy lang kasi ako sa pag-aaral. Pasensya ka na kung di ako nakapag-text. Paliwanag ni Roy. Siya nga pala, pabili nga pala ng pakbet at adobong sitaw. Puro gulay na lang kasi ang dapat kong kainin eh. Sige, ipagsasandok na kita. Take out ito, hindi ba? Oo. Sa bahay ako kakain. Nasa trabaho kasi ang parents ko eh. Hindi naman ako marunong magluto kaya't bibili na lang ako sa'yo kapag may pera ako. Siya nga pala, kamusta na pala yung naniligaw sa'yo noon? Usisa pa ni Roy. Naging kami pero naghiwalay rin agad dahil nalaman ko na niloloko niya lang ako. May pamilya na pala kasi siya. Ah, ganun ba? Ngayon talaga yung mayayaman, gusto maraming babae. Maikli niyang tugon. Hindi na lamang sumagot ang babae at nang makabayad na siya, inabot na nito ang ulam. Habang naglalakad na pauwi si Roy, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa sa nalaman. Inaamin niya na nakalimutan niya na si Romelyn makalipas ang 6 na buwan at nawala na rin ang pagtingin niya para dito. Pero hindi niya maintindihan ang sarili dahil nang muli niyang makita si Romelyn, tila na numbalik ulit ang nararamdaman niya para dito. Ngunit pinigilan niya ang sarili na wag nang umasa pa. Dahil alam niya kung gaano kahirap ang mag-move on. Magtutuon na lang siya sa kanyang pangarap. Nagpatuloy si Roy sa pag-gym. Kahit paunti-unti ay talagang nakikita niya na ang magandang resulta. Pero sadyang hindi niya maiwasan si Romelyn. May pagkakataon na bumibili pa rin siya sa tindahan nito. Mas lalo pa siyang napalapit dito nang minsan siya nitong nilambing. Napapansin niya rin na umiiwas na ito sa mga ibang lalaki. Pero pagdating sa kanya, espesyal ang pinaparamdam nito. Kaya't magmula nito, muli silang naging magka-textmate. Kahit gabi ay nagbabanding sila. Pero hindi pa nanliligaw si Roy. Gusto niya munang magkaibigan sila. Hanggang isang araw ito ng linggo, niyaya siya ni Romelyn na bumisita sa kanilang tahanan. Hindi na siya tumanggi pa at sa halip ay pinaunlakan niya ang dalaga. Oportunidad na kasi ito para tuluyang makilala ang taong ito. Hindi nagbukas ng karinderya ang babae, kaya't may panahon itong entertainin siya. Pagpasok niya ng bahay, doon niya nalaman na lola lang pala nito ang kasama sa buhay. May karamdaman na ang matanda at nakahilata na lamang ito palagi sa higaan. Rom, saan pala yung parents mo? At bakit yung lola mo lang ang kasama mo? Biglang nalungkot ang mukha ng dalaga nang tanungin niya iyon. May bago na silang pamilya. Nagkahiwalay na rin kasi sila eh. Kaya kami na lang ni lola ang magkasama. Alam mo ba, yung karinderya ay mula pa sa ipon ko. Nang mamasukan ako bilang kasambay sa mayamang pamilya. Kaya nga nagpapasalamat ako kay God eh. Dahil kahit papaano, meron pa rin kaming pinagkakakitaan. Kaya ayan, nakakabili naman ako ng gamot para kay Lola. Dahil sa kwento ng babae, tinamaan ng awa si Roy. Hindi niya akalaing meron palang pinagdadaan ng ganun ang dalaga. Ah, ganun ba? Tama yan.
Dapat ay maging matatag ka lang sa hamon ng buhay. Maikling tugon niya rito dahil hindi niya alam ang angkop na sasabihin dahil hindi naman siya dumanas sa ganoong problema. Napangiti na lamang si Romeline. Maya-maya pa'y niyaya siya nitong tulungan siya sa pagluluto. Dito niya natuklasan na kaarawan pala ng lola nito kaya't marami silang lulutuin. Si Roy ang tagahiwa ng mga sangkap, samantalang si Romeline naman ang nagluluto. Hindi nagtagal, natigilan siya sa ginagawa nang tanungin siya ng ganito ni Romeline. Roy, ano nga palang dahilan kung bakit ka nagpapapayat? Syempre, sa ganung klase ng katawan ko dati, madalas akong bulihin. Mula pa ng pagkabata, tampulan na ako ng tukso dahil sa itsura kong to. Tugon niya. Pero ang totoo, naging mas malaking bahagi ng motibasyon si Romeline sa kanyang buhay, kung bakit niya binago ang sarili. Ganun ba? Kung sa bagay, para rin naman sa kalusugan mo, hindi ba? Teka, marami kang makakain mamaya. Baka magkalaman ka ulit. Biglang natawa roon si Roy habang nagsasabing, kakain naman ako, ng tama lang. Saka tutunawin ko naman sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Matapos nga nilang magluto ay kumain na sila. Pero bago yun, binati nila ang matanda ng happy birthday. Masaya naman ang lola ni Romeline kahit na nanghihina pa ito. Kaya nga lang, hindi ito makapagsalita dahil madalas ang pag-ubo. Pagkatapos ng birthday ay masayang nagpaalam si Roy kay Romeline. Pag-uwi ng bahay, napag-isip-isip niya na dapat ay ligawan niya na si Romeline at baka maagaw pa ito sa kanya ng iba. Nag-isip siya ng sandaling iyon kung ano ang unang magiging step niya. Hanggang sa may nabuong ideya sa kanyang isip. Kinabukasan, matapos ang klase niya, dumiretso siya sa flower shop upang bumili ng bulaklak. May pagbibigyan kasi siya nito at walang iba kundi si Romeline. Sa kanyang paglalakad, biglang may tumawag sa kanya. Nang lingunin niya ito pala yung dating nambubuli sa kanya. Ang pangalan nito ay Alexis. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Nandito pala yung baboy na to. Napalingalinga si Roy sa paligid. Tinitignan niya kung meron bang nakarinig sa sinabi nito. Dahil sa lahat ng ayaw niya ay mapahiya siya. Classmate, huwag mo na akong sabihan ng baboy dahil hindi na ako mataba. Oo, hindi ka na mataba ngayon. Pero kapag nasa lahi na ang pagiging ganyan, babalik at babalik yan kapag napabayaan mo lang ang diet mo. Nakita ko dati yung parents mo eh. Ang tataba, gaya mo. Mapanodyong pahayag nito habang tumatawa. Sa loob-loob ni Roy, ng sandaling iyon, ay gustong-gusto niya nang gulpihin ng lalaking ito. Lalo na't dinadamay pa nito ang kanyang mga magulang. Ngunit mas pinili niyang magtimpi na lang. Kaya't ang ginawa niya, umalis na lamang siya sa lugar na iyon at tumiretso na lamang kanila Romeline. Nang makapunta na siya sa bahay nito, agad niya namang binigay ang bulaklak at inamin niya ang sadya niya kung bakit niya iyon ginawa. Sigurado ka, Roy, na gusto mong manligaw? Nag-aaral ka, baka maging sagabal ako sa'yo. Paninigurado ni Romeline. Hindi yan. Kahit kailan, hindi magiging sagabal ang babaeng mahal ko. At ikaw yun. Malayo man ang agwat ng edad natin, walang problema yun sa akin, kaya tanggapin mo na ang bulaklak na yan. Sana na may wag mo akong biguin. Sa oras na tanggapin mo yan, ibig sabihin lang na tayo na. Napatulala naman sa kanya ang babae. Tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Ngunit kalaunan ay tinanggap naman ito ni Romeline, kaya't kapwa sila nagkangitian sa isa't isa. Magmula nga nito ay naging magkarelasyon na sila. Sila pa rin hanggang sa tumuntong na sa kolehiyo si Roy. Mas naging supportive pa nga sa kanya ang babae. May pagkakataon kasi na tumataba ulit siya dulot ng pagsistress eating. Nangyayari iyon kapag pagod siya sa pag-aaral at maraming ginagawang activities. Si Romeline lamang palagi ang nagpapaalala na maghinay-hinay siya sa kinakain niya. Bagay na kanya namang sinusunod. Ayaw niya kasing mabigo sa kanya ang dalaga. Samantala, wala namang tutol ang lola nito sa kanilang relasyon. Sa katunayan nga, nang minsan sila nitong mag-usap, ay sinabi nito na wag sasaktan ng damdamin ng apo. Bagay na ipinangako naman ni Roy sa matanda. Isang araw, nagtungo siya sa dental clinic upang magpaayos ng ngipin. Ngunit nang paglabas niya, hindi niya akalain kung sino ang bubungad sa kanya. Walang iba kundi si Alexis. Uy, pare, bakit ka nagpunta dito?
Nagpaayos ka ba ng ngipin? Kahit alam ni Roy na pasarkastiko lamang ang tanong nito, sinagot niya ito ng maayos. Masakit kasi ngipin ko at may sira kaya ako nagpaayos pare. Maya-maya pa, biglang tumawa ang lalaki. Bakit pa kailangan mong magpaayos pre? Gayong malambot lang naman ang kinakain mo. Kaning baboy. Bumabalik na nga ulit yung katawan mo oh. Kabatchoy. Biglang nagpantig ang tenga niya nang marinig niya ulit ito sa dating kaklase. Umayos-ayos ka nga sa mga sinasabi mo. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo ah. Kaya tumayos ka ng asta. Huwag mong mamaliitin yung pagkatao ko ah. Lalong natawa si Alexis sa kanya. Iyakin ka pala pare. Napikon ka sa sinabi ko dahil totoo naman. Isang tabatsoy na baboy. Patuloy nitong panghahamak sa kanya. Hanggang sa pumasok na ito ng klinik. Napasuntok naman sa poste si Roy dahil sa sobrang inis kay Alexis. Nangako siya sa sarili na sa oras na laitin siya muli nito, babasagin niya na ang pagmumukha nito. Nako, wag mo nang isipin yun, mahal. Iniinis ka lang nun. Saka bumabalik naman na sa dati yung katawan mo, pumapayat ka na. Siguradong lalo kang gagwapo niyan. Sambit ni Romeline, matapos niyang ikwento ang naging panalait sa kanya ni Alexis. Oo. Hindi ko na siya papatulan. Ganun talaga ang mga taong papansin. Lahat ay gagawin, meron lamang pumansin sa kanya. Dati ko kasing kaklase yan si Alexis eh. Matalino siya at palaging top 1. Kaya nga lang, nahigitan ko siya pagsapit ng 3rd grading hanggang 4th grading. Dahil ako ang naging top 1. Samantalang siya ay top 2 na lang. Iyon naman pala eh. Meron pala talagang kinaiingitan sa iyo noon pa. Matawa-tawang tugon ni Romeline. Sa sumunod na araw, habang naglalakad si Roy pauwi ng bahay dahil tapos na ang kanyang klase, biglang may lumapit sa kanya na isang ginang. Seryoso itong nakatingin sa kanya, kaya naman binati niya ito ng buong giliw. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong sampalin sa muka at dinuro-duro pa siya nito. Sino po ba kayo? At bakit kayo nananampal bigla-bigla? Nagtatakang tanong ni Roy. Sino tong kaharap mo? Ako, si Agatha. Ako lang naman yung nanay ni Romeline. Sinampal kita para balaan ka na layuan mo na ang anak ko. Nalaman ko kasi sa ibang tao na ikaw daw ang karelasyon niya. May nagturo sa akin kung saan kita matatagpuan. Kayo po pala ang ina ng girlfriend ko? At sino pong taong nagturo sa inyo? Tanong pa niya rito. Napangisi naman ang ginang at pasarkastikong sumagot sa kanya. Natanong ka rin pala eh, no? Si Alexis, yung kapitbahay niyo. Dahil dito ay uminit ang ulo ni Roy sa lalaking iyon. Pero hindi niya pinahalata ang galit niya dahil kaharap niya ang ina ng babaeng minamahal niya. Mawalang galang na po, Aling Agatha. Seryoso naman po ako sa anak niyo. Hayaan niyo pong ipakita ko sa inyo kung gaano ko siya kamahal. Dahil dito ay natawa ang ginang. Hindi isa-isang katulad mo, yung tipo kong makakatuluyan ng anak ko. Dahil ang mga magulang mo ay mananahi lamang. Hampas lupa lang kayo. Kaya't kung maaari lang, layuan mo na siya. Bago pa kita isumbong sa kinakasama kong sundalo, tsak nababahag ang buntot mo. Pagbabanta pa nito sa kanya. At maya-maya pa'y umalis na ito. Kaya't naiwang inis na inis si Roy para kay Alexis. Kaya't ang nangyari, nilusog niya ang tirahan nito. Maya-maya pa'y nagsisigaw siya sa harapan ng tirahan. Bigla namang lumabas ang lalaki na tila gulat na gulat sa kanyang ginawa. Nang lapitan siya nito, ay dito niya ito sinalubong ng suntok. Hayop ka? Anong pinagsasabi mo kay Aling Agatha? Bakit ka ba nangingialam sa buhay namin ni Romeline, ha? Sino ka ba? At saka matagal na rin ako nagtitimbi sa'yo, sa mga pang-aasar mo. Grabe, ang sakit ng ginawa mo, baboy ka. Akala mo ikaw lang marunong manuntok? Tugon nito, at pagkuway, nauwi sila sa suntukan. Mabuti na lang ay may nakakita sa kanila, kaya't dali-dali silang inawat. Hoy! Ikaw, tandaan mo ang araw na to, Yung taong minamaliit mo, balang araw ay makakaahon rin. Tandaan mo yan. Sambit pa ni Roy. Malayo mangyari yan. Dahil ang tabatsoy, kailanman ay hindi napapayat. Oo na, at nababawasan yung timbang ng mga katulad mong baboy. Pero kapag sinumpong ulit kayo ng katakawan, bibilog ulit ang pangangatawan mo. Mapanlait na tugon ni Alexis. Talaga, mahal? Nakausap mo si Mama kanina?
Tama lang yung ginawa mo sa Alexis na yun. Masyado kasing pakialamero eh. Sambit ni Romeline nang ikwento ni Roy ang nangyari kanina. Saka, bakit pa magiging hadlang sa atin si Mama? Matagal ng panahon siyang hindi nagpapakita sa amin ni Lola. Tapos nang mabalitaan niya lang na may boyfriend na ako, nangingialam siya. Huwag na lang natin siyang pansinin, mahal. Nagmamahalan tayong dalawa, kahit wala siyang magagawa. Kahit harangan pa nila tayo ng sibat, walang makakapigil sa atin. Tama ba, Romeline? Paninigurado ni Roy. Kaya naman magmula nito, kahit na may hadlang pa sa kanilang relasyon, hindi na lamang nila ito pinagtutuunan pa ng pansin. At sa halip ay nagsumikap silang dalawa para sa darating na future ay handa na sila. Pero dumating ang isang araw kung saan ay pagbabantaan ng buhay ni Roy. Paano ba naman kasi? Ay tinotoo nga ni Aling Agatha ang naging pagbabanta niya. Isang hapon, habang naglalakad siya mag-isa, ay merong sumalubong sa kanya na lalaki. Nakasuot ito ng uniforme na pangsundalo at tinutukan siya ng baril. Ang sabi ba naman nito ay iwanan na ang anak ni Aling Agatha kundi ay pasasabugin ito ang bungo niya. Kaya't wala nang nagawa si Roy kundi ang umuo na lang. Mabuti na lang ay walang ibang ginawa sa kanya ang lalaki at ganun lamang. Kaya't may nabuo sa isipan ni Roy. Itatanan niya na lamang ang kasintahan kasama ang lolo nito at doon ay magpapakalayo-layo sila. At nangyari nga ang bagay na iyon, kung saan ay nakalipat na sila sa ibang lugar. Kahit sa mga magulang ni Roy ay hindi siya nagpaalam. Nag-enroll sa ibang eskwelahan ng binata, hanggang sa nakapag-transfer naman siya sa ibang eskwelahan. Nag-working student siya, kaya't kahit papaano ay naigagapang niya ang pag-aaral. Siya na rin ang bumubuhay ngayon sa Maglola, hanggang sa siya'y nakapagtapos ng pag-aaral. Dito na lamang siya lumantad nang makatagpo na ng magandang trabaho. Naipagamot na rin niya ang lola ni Romeline, kaya't kahit papaano ay malakas na ito. Humingi naman siya ng tawad sa mga magulang niya dahil sa pag-alis niya noon. Pinatawad naman siya ng mga ito at naunawaan agad ang paliwanag niya. At dahil nagtatrabaho sa gobyerno si Roy, madali niyang nakasuhan at napaalis sa serbisyo ang asawa ni Aling Agatha dahil sa pananakot nito sa kanya noon. At ganun rin naman si Alexis. Kinasuhan niya ng paninirang puri. Kaya't ang nangyari, nagsisising nagmamakaawa sa kanila ang tatlo. Maalis lamang ang kasong isinampa niya. Umiiyak pa nga ang mga ito, lalong-lalo na si Aling Agatha. May balik lang sa serbisyo ang kanyang asawa. Subalit walang puwang sa puso ni Roy ang maawa sa mga taong may pagkakautang sa kanya. Kaya't kinasuhan niya talaga ang sundalo at pinaalis sa serbisyo nito. Samantala, nagpakasal na sina Romeline makalipas ang 1 taon. Lumaki na rin ang karinderya nilang mag-asawa dahil mas malaki na rin ang puhunan nila roon. Nagpatuloy sa pagpapaganda ng katawan si Roy, kaya't kailanman ay hindi na siya tumaba.